Magandang araw sa iyo, kaibigan. Kamakailan ay ginanap ng Iglesia ni Cristo ang isang malawakang peace rally sa Carino Grandstand at sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sabi ng kanilang tagapagsalita, wala daw itong halong politika, kundi ito ay para lamang sa kapayapaan at pagkakaisa ng bansa. Pero may mga ilan na nagdududa dito dahil kilalang kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon Vice President Sara Duterte ang INC. Kung tutuusin, sinuporta nila si dating Pangulong Duterte sa kanyang kampanya noong 2016 election. May mga analyst na nagsasabi na ito raw ay pagpapakita ng puwersa dahil ayaw nilang ma-impeach si VP Sara. Kung ito nga ang totoong dahilan ng kanilang sinasabing peace rally, makakabuti ba ito talaga para sa ating bansang Pilipinas? Now, linawin natin. Totoo na isinasaad sa ating saligang batas na dapat igalang ang karapatan ng sino man sa pamamahayag. Kaya karapatan nila na gawin ang malaking raling iyon. Pero kapag tiningnan natin ang timing o panahon, hindi kaya pagpapakaita ito ng lakas o puwersa para wag umaksyon ng mga mambabatas na isulong ang impeachment complaint? Ginagamit lang ba nila ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niyang ituloy ang impeachment kay VP Sara dahil wala daw itong pakinabang sa bayan? Na maaaring ang isipin ng marami na sayang lang ang panahon at pera dahil matagal ang proseso ng impeachment. Pero anong mensahe na ipinapahatid nito sa atin ng mga ordinaryong mga mamamayan at sa mga opisyal ng ating pamahalaan? Una, sinasabi nito na ayos lang na ang mga pinuno ng bayan ay lumustay ng napakalaking halaga na walang accountability. Ito man ay para sa sarili nilang interes na walang kinalaman sa kapakanan ng taong bayan o sa kung ano pa mang kadahilanan. Hindi pa rin nasasagot ang mahalagang tanong kung saan at paano ginastos ang malaking pondo ng DepEd at confidential funds ng Vice President. Pangalawa, kahit sino na lang ba ay pwedeng magbanta sa buhay ng kanyang kapwa? Kahit sa buhay ng presidente na may pinakamataas na katungkulan sa ating bansa? At gano'n na lang yon na walang mangyayari? Kung sa airport o eroplano nga ay bawal ang sumigaw na may bomba, ito pa kayang pangyayaring ito ay palalagpasin lamang? Pangatlo, talaga bang nasasanay na ang maraming Pilipino sa paggawa ng krimen at tatanggapin na lang ba natin ito na bahagi ng ating lipunan at wala na tayong pakialam? Napakadelikado na ang isang naturingang simbahan na sumusunod daw sa Diyos ang lantarang susuporta sa mga taong may masamang track record. Tama ba ang bulag na pagsunod ng kanilang mga miyembro dahil ito ang sinabi ng kanilang leader? Paano tayo haharap ng may malinis na konsensya sa Diyos kung hindi natin kayang sundin ang kanyang mga salita? Sinasabi sa Isayas, Kabanatang 5, Talatang 20, kabagabag sila na tinatawag na mabuti ang masama at ang masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Nakakaawa daw ang ganitong mga tao na ipinagpapalit ang mabuti sa masama at ang masama sa mabuti dahil hahatulan sila ng Diyos. Si Apostol Pablo nga na mismong lingkod ng Diyos ang nagsabi sa mga gawa, Kabanatang 20, talatang 33 at 34, hindi ko hinangad ang pilak, ang ginto o ang damit ni man. Kayo mismo ang nakakaalam na ginamit ko ang aking mga kamay upang matustusan ang aking mga pangangailangan, gayon din ng aking mga kasamahan. Yan ang tunay na katapatan sa Diyos at sa tao. Sa ganitong aksyon at pananalita ng INC, hindi magkakaisa ang sambayan ng Pilipino kundi lalong tayong magkakawatak-watak. Lalo na kung marami ang gusto ng katotohanan at pananagutan habang may ilan na nagbabaliwala dito. Ayon sa SWS survey, 41% ng mga Pilipino ang gusto na matuloy ang impeachment trial. At bakit? Sapagat
Ito lamang ang tanging paraang legal para sumagot at mapanagot kung kinakailangan ng isang mataas na opisyal gaya ng Vice President. Kung wala talagang itinatago, bakit natatakot sagutin ang mga mahahalagang tanong at gawing hayag ang ginawa nila sa pondo ng bayan? Ang rally ng INC at ang kanilang paninindigan ay nagpapakita rin ng kanilang maling prioridad. Mas gusto nila na manatili sa posisyon ang kanilang mga pinaboran kesa sa kapakanan ng taong bayan. Kaibigan, ikaw ba ay para sa katotohanan at katarungan dahil ito rin ang pamantayan ng Diyos ayon sa kanyang mga salita? O susunod ka rin sa mga nagsasabing ayos lang ang katiwalian sa bansang Pilipinas? Tandaan natin na maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Samantalang makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Naway gabayan at patnubayan tayo ng Diyos.